Mga doktor ay makita talaga yung pasyente na talagang nagkukulay papel ang pasyente. Yung balat niya talagang maputlang-maputla. And then ang ginagawa po namin, tinitingnan namin yung sa conjunctiva dito po sa ilalim ng mata at tinitingnan namin kung ito'y kulay pink o pula pa. Pero pag nakita po namin na maputla na, kinukunan na namin kagad yon ng CBC para mabilang po namin yung red blood cell, white blood cell at saka yung platelet. Ang normal po na red blood cell is umaabot dapat ng 5 to 10 million. Million yan. Minsan nakakakita po kami na bumabagsak yan ng kalahati, nagiging 2 million na lamang. Yung hemoglobin po at saka hematocrit are part ng pag-measure ng pagkapula ng dugo. No? Nakikita rin po namin minsan na nangangalahati yan. Ang isa pa na tinitingnan po namin, yung platelet na normally is 200,000, nangangalahati o mas mababa pa. Of course, ang ginagawa ng mga doktor is to immediately suggest, hindi naman pinipilit, ang pagpapa-blood transfusion. Ang pinatransfuse, kung kasama pati red blood cell bumabagsak, ay fresh whole blood. Pag hindi porke sinabing fresh, kukunin namin sa braso ng iba tapos itutusok namin sa pasyente. Pinoprocess pa rin po yun. Kapag ang nakita namin bumababa is only the platelet, then we give platelet-rich plasma. Mga ganyan, ano? Kaya lang po, may mga tao na hindi naman kailangang salinan ng dugo, pero pwedeng umigi sa pag-inom lamang ng mga high-density supplements na makapagpapataas ng red blood cell. Meron palang supplements. Meron. Noong araw, ito'y matagal na 1960s pa, ang uso na ferrous sulfate. Kaya lang, ang hindi po nababanggit ng mga doktor sa ferrous sulfate sa mga pasyente, pwede po itong makasugat ng tiyan. Mahapdi ito sa tiyan. Kaya may risk nga ng bleeding kapag may bleeding dengue ka na virus. nga So malilito na tuloy yung doktor. Pwede rin kasi itong magpaitim ng dumi. Dahil dun sa ferrous, o kaya dahil nagsusugat yung tiyan, o dahil mismo may bleeding ka from the dengue. So ngayon, hindi na po masyadong inirereseta yan ng mga makabagong doktor. Yung mga medyo makalumang doktor, yung gumagamit pa ng banig ng karamdaman, yan ang nirereseta. Kami pong mga kama ng karamdaman na, ang nirereseta na po namin, yung mga natural products, and one of the highest dense supplement ay ang chlorella. Chlorella. Talaga nakakatulong pala yan para pataasin yung red blood cells? Gram for gram, if you compare ferrous sulfate with the iron in chlorella, mas mataas ang chlorella. Iron. At hindi lang yon. Yung kanyang type of iron sa chlorella is the one that is easily absorbed and digested kagad. Hindi kamukha ng ferrous sulfate, mahirap-hirap pong i-digest yun. Ito mabilis i-digest. Oo, at saka all natural pa ang chlorella. Katulad na, mabuti na lang meron ito ngayon dito sa atin. Meron dito sa atin yan. Yung I am fit dash. Available yan sa mga numero na babanggitin mamaya po ni Miss Maru para kayo mismo ay makapag-text kung nagsususpecha kayo na bumababa na ang dugo ng anak ninyo, whether dahil sa dengue o hindi. I am fit dash DASH. Tapos yung I, tsaka letter AM. Tapos fit, FIT. I am fit dash is the brand name ng chlorella. Nakakapagpataas pala yun ng red blood cell. So, dapat itong mga dengue patients, itong ipainom natin, kaya nilang inumin ito, lunukin, kasi maliliit lang yung mga tableta. Maliit na berdeng tableta na nanggaling po sa halaman na blue-green algae. When you say blue-green algae, ito po'y nahahawig doon sa mga kilala ninyong seaweed, gaya ng lato o guso, yung mga yan. Pero special kind of seaweed nga ito, ang tawag sa seaweed na to, chlorella. Unfortunately, hindi po tumutubo ito dito sa Pilipinas, pero naparating naman na po dito through the company ng AM First. At available na ngayon sa merkado at marami nang natutulungan doon sa mga taong gustong tumaas ang kanilang dugo. Pero sa Izumi Wellness Centers lang po nabibili itong I am fit dash. Yes. At mamaya bibigay natin yung cellphone number nila para maka-order po kayo at ma-deliver mismo sa inyong mga tahanan.